Magandang gabi, kaibigan. Ngayong gabi, ang ating kwento ay medyo malungkot. Ngunit puno pa rin ng mahalagang aral. Ito ay tungkol sa mga hari na nawalan ng landas at sa isang napakalakas na propeta na nakipaglaban para sa Diyos sa gitna ng kadiliman. Sa huli, makikita natin kung paano ang mga desisyon ng mga pinuno ay nakaapekto sa buong bayan at kung paano ang Diyos ay nanatiling tapat kahit sa pinakamadalim na panahon. Handa ka na bang makinig? Minsan, ang mga tao ay gumagawa ng mga masamang desisyon at ang kanilang mga desisyon ay nakakaapekto hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid nila. Mahalaga na laging piliin natin ang tama kahit mahirap dahil may malaking epekto ito. Ngunit paano kung ang Diyos ay nagpadala ng mga tagapagpaalala o mga boses na nagsasabi sa atin na bumalik sa Kanya kahit sa mga panahong tila nakalimot na ang lahat? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na ang Diyos ay hindi kailanman sumusuko sa Kanyang bayan at na mayroong pag-asa kahit sa gitna ng pagbagsak. Ito na kwento para sa inyo. Mula isang kaharian tungo sa dalawa at ang apoy na propetang si Elias. Pagkatapos ng paghahari ni Haring Solomon, nagkaroon ng malaking problema sa kaharian ng Israel dahil sa paglihis ni Solomon sa Diyos sa kanyang huling mga taon. Hinayaan ng Diyos na magkaroon ng paghahati sa kaharian. Ang mga tao ay naghimagsik at nahati ang Israel sa dalawang kaharian. Ang hilagang kaharian ng Israel na may 10 tribo at ang timog kaharian ng Huda na binubuo ng mga tribo ng Huda at Benjamin. Sa hilagang kaharian ng Israel, sunod-sunod ang mga naging hari at halos lahat sila ay masama. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at nilinis ang Diyos ng Israel. Ang pinakamasama sa kanila ay si Haring Ahab at ang kanyang asawa, si Jezebel, na sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal at pinatay pa ang mga propeta ng Diyos. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, nagbangon ang isang napakalakas at matapang na propeta ng Diyos na nagngangalang Elias. Si Elias ay kilala sa kanyang katapangan at sa kanyang direktang pakipag-ugnayan sa Diyos. Isang araw, nagpunta si Elias kay Haring Ahab at sinabi kung paanong buhay ang Panginoon ng Diyos ng Israel, na sa kanyang harapan ako'y nakatayo, walang hamog ni ulan man sa mga taong ito sa loob ng mga taon, maliban sa aking salita. Dahil sa kasamaan ng hari at ng bayan, nagpadala ang Diyos ng matinding tagtuyot na tumagal ng 3 taon at kalahati. Naging simbolo ito ng pagkawala ng pagpapala ng Diyos dahil sa pagsuway. Ang pinakasikat na pangyayari sa buhay ni Elias ay ang kanyang pagharap sa 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Ashera sa bundok ng Carmel. Hinamon ni Elias ang mga propeta ng Diyos-Diyosan, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. Naglagay sila ng 2 altar. Ang mga propeta ni Baal ang nauna. Maghapon silang nagsisisigaw, nagsasasayaw at sinasaksak pa ang kanilang sarili. O Baal, pakinggan mo kami. Ngunit walang sagot, walang dumating na apoy. Tinukso pa sila ni Elias, siguro tulog ang inyong Diyos, gisingin nyo. Pagkatapos, turn naman ni Elias, naglagay siya ng mga bato para sa altar at hinukay pa ang paligid nito upang magkaroon ng kanal. Kumuha siya ng 12 banga ng tubig at ibinuhos ito sa handog at sa altar 3 beses, hanggang sa napuno ang kanal ng tubig. Walang sinuman ang makapagsabi na dinaya ito. At pagkatapos, nanalangin si Elias, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel,
Ipahayag mo ngayon na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod, at sa iyong salita ay ginawa ko ang lahat ng bagay na ito. Sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng bayang ito na ikaw, o Panginoon, ang Diyos, at na iyong ibinalik ang kanilang mga puso. At pagkatapos ng kanyang panalangin, bumaba ang apoy ng Panginoon at sinunog ang handog, ang kahoy, ang mga bato, ang lupa, at maging ang tubig sa kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sumigaw, "Ang Panginoon, siya ang Diyos, ang Panginoon, siya ang Diyos." At sa wakas, nagpadala ang Diyos ng malakas na ulan na nagpatapos sa tagtuyot. Ipinagpatuloy ni Elias ang kanyang ministeryo at sa huli, hindi sila namatay tulad ng ordinaryong tao. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang disipulo, si Eliseo, may dumating na isang karwahe ng apoy na hila ang mga kabayo ng apoy. At biglang inakyat si Elias sa langit sa isang buhawi. Isang himala na nagpakita ng kakaibang pabor ng Diyos sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga himalang ito, ang mga propeta tulad ni Elias at Eliseo, ang hilagang kaharian ng Israel ay patuloy na nagpakasama. Dahil sa patuloy nilang pagsuway at pagsamba sa Diyos-Diyosan, nagpadala ang Diyos ng mga kaaway upang lusubin sila. Sa huli, ang Assyria ay dumating at sinakop ang hilagang kaharian ng Israel. Dinala nila mga Israelita bilang mga bihag sa ibang lupain, at di na sila bumalik bilang isang bansa. Ito ay nangyari noong mga taong 722 before Christ. Ang timog kaharian ng Huda naman ay may mga hari ding masama, ngunit mayroon din silang ilang mabubuting hari na sumunod sa Diyos tulad ni Haring Hezekiah at Haring Josias. Ang kanilang templo sa Jerusalem ay nanatili, at ang lungsod ng Jerusalem ay nagsilbing sentro ng pagsamba. Ngunit kahit sila ay nagkaroon din ng mga panahon ng pagsuway, ang ikalawang aklat ng mga hari ay nagtatapos sa pagbagsak ng Jerusalem at ng timog kaharian ng Huda sa kamay ni Babylonia noong mga taong 586 BC. Sinunog nila ang templo at ang lungsod, at dinala ang mga tao bilang bihag sa Babylonia. Ito ay nagpakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, pati na rin sa kanyang mga babala. Ngunit kahit sa gitna ng malaking kalungkutan at pagbagsak, mayroon pa ring pag-asa sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa matamis na tulog, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang katapangan ni Elias at ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa kwento ng ikalawang aklat ng mga hari na nagpapakita ng iyong kapangyarihan at katarungan. Salamat po sa paalala na ang iyong mga babala ay totoo at ang iyong pagmamahal ay nananatili kahit nagkakamali kami. Tulungan niyo po kami na laging piliin ang tama at maging tapat sa iyo sa lahat ng oras. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing, aking kaibigan. Naway ang kwento ng mga hari at ni Elias ay magbigay sa iyo ng pangunawa sa kahalagahan ng paggawa ng tamang desisyon at pagtitiwala sa Diyos. Magandang gabi at magandang panaginip.